Hello world! Today I will share with you how I became a freelancer and earning 6 digits while studying in college. Way back pandemic, dun ko na-realize na bakit kaya yung mga vlogger, content creators, at saka nagtatrabaho online as a virtual assistant ay parang hindi na problema sa pera. Kasi nga naman, online yung pinagkakakitaan nila. Doon din nagsimula sa pagkakarinig ko sa mga virtual assistant and online working na pwede mong pagkakakitaan. Sabi ko sa sarili ko noon na, why not pasukin ko yung online industry? Kahit ano, basta pwede kong pagkakitaan. At marahil nasabi nyo rin yun. Kasi, meron tayong gut na feeling natin may ability tayong kayang gawin na makakapagpabago ng buhay natin. Strive for something better every day. Yung mga choices ko that time was vlogging, VA, tsaka gaming, live streaming. Kasi doon lang umiikot yung mundo ko noon ng pandemic. Doon yun yung mga nakikita ko online. Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, pag-usbong ng TikTok. Virtual assistant pa sikat noon. Kaya gusto din ng jowa ko noon Tsaka yung ate niya. Tsaka nagustuhan ko na rin. Pero that time, hindi pa masyado madami yung mga virtual assistant. At wala pa masyadong nagagawa ng mga YouTube guide na free lang. Kaya meron naman siguro ng mga panahon na yun pero hindi ko nahanap. I was researching months pero hindi yung consistent kasi happy-happy lang. Lulong pa din sa teenage life. Enjoy lang. And Mobile Legend. That was 2021 to 2022. But I would say in the first half of 2022 doon na talaga ako parang eager na ako na kumita online. Kasi nga second year college na ako nun. Tapos, nafe-feel ko na parang lumuluwag na yung pandemic. Tapos nakakamba ako na baka nga sa next year ko, mag-second year pala ako nun, 2022. Patapos ng first year ko, nakakamba na ako. Kasi nga, maluwag na yung pandemic, pwede na. Halos bumalik na yung face-to-face, nagsisimula na. Kaya ina-anticipate ko na after how many months, baka din, yung school namin, babalik nito face to face. Yung school ko Cavite pa and ako that time nasa province pa ako. By the way, I'm a Bisaya guys from province of Northern Samar. Kiba ako ng Tuwig, Bisaya, and I was raised and born in Aligaya and Sido, Northern Samar 2022. Doon na ako mas nag-research. Naghahanap talaga ako kung paano talaga pasukin tong VA na to. Kasi that time maganda sana yung vlogging. Maganda yung opportunity sa vlogging. Kaso nga lang, malaba ako masyadong confidence nun Masasabi kong confidence talaga yung kulang ko nun. Kasi nga, feeling ko hindi naman talaga kailangan ng mga high-end na gear para magsimula sa vlogger. Tsaka ka na mag-upgrade once na kumikita ka na para nagiging productive na yung ginagawa mo. Pero wala pa akong confidence nun Nahiya ako kasi parang yung environment dun, pag once na vlogger ka, parang ang awkward na sa paningin ng iba. Tinutupso ko nila na, vlogger na to, ganito, ganyan. Ako, shy type ako sa part na yun. Pero, alam naman ng mga kaklase ko yan na hindi talaga ako shy type. Meron lang talaga mga mood na magsishift. Dahil nga, hindi consistent ang isang tao. Or ako lang. Pero, dahil nahiya ako mag-vlog, hindi ako nag-vlog. Nag-grind ako sa sarili ko lang. Hindi ko muna sinishare sa karamihan kasi nga wala pa akong kapakitang resulta. Nakakaya naman sabihin ko, nag-aspire ako maging sa virtual assistant. Tapos, ito, tenga pa din. Ganun yung sasabihin ko. Pangit naman, di ba? So, kaya, tinago ko lang muna. Wala akong pinagsasabihan. Sinishare ko lang na gusto kong kumita, ganito, ganyan. Na in other way around. Meron nag-a-advise na, why not mag-part-time ako sa ganito, part-time sa Jollibee, part-time sa mamasukan kumbaga. Kasi lalaki naman ako Tsaka physically fit ako. Dati. Ewan ko na lang ngayon. Dati physically fit ako kasi I was representing my province way back 2016. And athlete ako simula grade 7 hanggang grade 10. And masabi kong physically fit ako. But sabi ko sa sarili ko, yun nga, what if mag-pandemic ulit? What if babalik yung lockdown? Paano na lang? Sabi ko, yung online trend, yung online industry, patuloy na umuusubong Gusto kong sumabay dito. Kaya, ni-strive ko talaga na hindi online yung papasukin ko.
magiging virtual assistant ako. Kaya nag-research, hindi ako tumigil. I came up with a niche, pero dahil hindi pa ako talagang into it, kumbaga, wala lang kung sino lang gustong tumanggap sa akin, papasukin ko. Apply ako ng virtual assistant, kahit walang sumasagot, email ako ng email, to ganyan, kahit hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga process. Wala nang apply ako kasi dun sa mga job post, meron naman nakalagay dun na mga kung anong gagawin. Yung feeling kong kaya ko, yun yung ina-applyan ko. Pero sad kasi wala talaga eh. Tapos August of 2022 came. Masabi kong malungkot kahil yung first time na nag-birthday ako na parang wala lang. Bear with me guys kasi ever since pagkabata ako, talagang hinahandaan ako, celebrate yung birthday ko. Parang talagang inaabangan ng pamilya. Kaya that time, I guess kasi dahil malaki na ako, 20 years old na ako that time. Magti 20 years old pala. Kaya siguro ganun talaga yung pagbabago ng buhay ng isang teenager. Patanda na kasi. Pero dahil, syempre, first time yun sa buhay ko, nalungkot ako, grabe, nalungkot ako. Tapos, enjoy ako din that time, parang hindi nag-show up. Kaya, wala, lungkot talaga ako nun, pati yung pamilya ko, parang wala lang. So, siguro deep inside, meron din talaga sa kanila, sa loob nila. Pero dahil, wala kang kita nun, pabalik pa lang sa normal, kaya wala. Then, doon ako nag-decide na, meron talaga akong dapat gawin para ma-provide ko sa sarili ko yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Tapos, nag-declare na yung magbabalik na nga sa face-to-face class yung school namin. Kaya nag-hard grind ako para makuha ko yung first interview ko sa cyberbacker. Hindi ako tumigil mula August hanggang September kasi September yung balikan ng pasok namin eh. That time. September. 1 month grind. Hanap ako ng mga applyan pagdating ko dito sa Antipolo kasi dito ako na naninirahan sa bahay ng tito ko dahil classmate ko din yung pinsan ko sa school. Kaya magsasabay na lang kami. At para din mag-guide ako sa buhay dito. Kasi boy, probinsya nga tayo. So yun, to make this story short, after 1 month of guiding, I get my first interview in cyberbacker. Shoutout sa inyo, cyberbacker, and sa HR na nag-interview sa akin no, na how do you see yourself 5 years from now, 10 years from now? Ano yung mga sagot ko doon? Parang posibleng mangyari. Interview ko noon, September. Pagkadating ko dito, mga September 26. Parang tinatawanan pa ako ng HR noon eh. Kasi syempre, pangarap ko yun. Yun yung pangarap ko, sinabi ko sa kanya. Pipigil daw siya. Pero ngayon, malapit ko na pang ma-accomplish lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So kung nanonood ka ngayon, shoutout sa'yo ma'am. But then, dahil nga wala pa akong experience, pero tinanggap pa rin ako sa interview, ang catch nun, maraming mga requirement, high-end technical equipments. Kailangan malakas yung laptop mo, tsaka yung headphones na may noise cancellation. Wala pa nga tayong ganito eh. Kaya naghahanap po ng trabaho para magkaroon ng ganito at makabili ng mga high-end na mga gadgets. Kaya wala. Egos tayo that time. Pero hindi pa din ako tumigil. Kahit nakakahiya. Kasi yung pinsan ko dito, iba yung parang drag namin sa buhay. Tapos yung tito ko din, parang nahihiya ako kasi yun nga, naghahanap po ng trabaho. Pero alam ko naman sa sarili ko na tama yung ginagawa ko. Nakakahiya lang. Kasi syempre, ewan ko ba? Basta nakakahiya. Tapos, hindi ako tumigil. By the way, binigyan pala ako ng tito kong si Iman, kapitan kong tito, ng laptop niya. Or laptop naman. Pero gumagana pa din. It was very useful. Yun din yung nagbigay sa akin ng drive para mag-continue, mag-aspire na kumita online. Binigyan ako ng laptop. Libre lang yun. Tapos yun yung ginamit ko para mag-apply in other companies. And sa awa ng Diyos, after 1 month, hindi na ako sure ko kailangan ko natanggap yung second interview ko. But
After 1 month na hindi ako tumigil, I got my second interview. Hindi ko maalala ko anong company na yun, pero tinanggap ako ng HR kahit wala akong experience. Pero nung pag-interview namin sa mismong may-ari ng company, yung unang tanong, guys, what are your previous experience and how long it has been? So, tong wala pa po kasi ako experience eh. Tapos bigla akong kinat ako sa gitna. Sabi ko, oh, sorry, we don't accept employees that has no experience. Tapos direktang, pap, patay sa camera. Kaya, na-disappoint ako nun. Pero, di nyo nagbigay sa akin yung type, sabi ko. May experience na ako sa interview. Wala nga akong experience sa talagang work, pero natututo na ako kung paano yung takbo ng interview. Ay, hindi ako umigil. Apply ako ng apply. And, habang nag-apply ako, nanonood ako sa YouTube sa mga tutorial. And, this is the turning point of my life, I would say. From humihingi to nagbibigay na ngayon. Yun yung masabi kong turning point of my life ko way back October katapusan. Maybe around 28 to 30. Correct me if I'm wrong, if 31. Basta dun. Sa scale na yun, October 2022, dun ko nakilala si Franklin Miano. Coach Franklin Miano. Yes, naging MSB student ako. Dahil sa video na yun. Video ni Coach Frank na how I earn 800,000 weekly. Grabe, hope talaga ako dun. Kaya pinanood ko yung buong video na yun. Tapos nag-avail nga ako sa MSB Academy niya. Bumili ako nun kasi nag-sale nun eh. Mga around 4,000 or 6,000 nata yun. Saan ako ng pera? Siyempre, sa allowance ko. Kasi first time ko lumos ng Maynila eh. Mga relatives ko nagbibigay dun sa Sama. Yung lola ko nagbigay, yung tita ko nagbigay, tsaka yung allowance ng parents ko nagbigay sila. Inabot ng, kasi parang 7,000 yung pocket money ko nun eh. Basta may natira naman ng kaya yung 1 week. Kaya yung 1 week. Kaya ganun. Pinayad ko lahat. 1 week lang na pera yung natira sa akin. Sabi ko, ito na yun. Ito na yun. Yung course na yun, andun na talaga. Yung parang, yung guide, kung paano talaga kikita ko na eh. Ay kaya yun, pinaglaan ko ng oras. At wala ako pinagsabihan dito, maliban sa girlfriend. Kasi nga, sobrang laki nun to. Biruin mo yun, 6,000 bilang isang student. At hindi mo pa alam kung talaga mag-give back sa'yo yun. Kung hindi ka magte-take action. Kaya wala akong sinabihan nun. Grabe yung kaba namin nun nung jowa ko kasi siya lang yung may alam. Tsaka grabe yung pagtitibid ko nun. Buti nga lang, hindi alam ng daddy ko na binigyan ako ng pera ng mga relatives namin doon. Kaya weekly nagbibigay pa din siya. Doon yung nagtustos sa akin. Throughout the month, saka ako kumita. And November 11, nag-start yung journey ko sa MSB student. It was tough kasi kahit may guide ka na, syempre baguhan, mangangapa ka talaga. Kaya nangyari, pumili na ako ng niche. Pinili ko ng web development niche. Pagiging isang front-end web developer. Yung gumagawa ng mga landing page, mga website, pag open mo ng website, boom. Kung ano yung makikita mo, yun yung ginagawa ng mga front-end web developer. And we will not dive deep into that dahil di naman yung main topic natin dito. I will just walk you through how the process of getting my first salary. Kumita naman ako sa pagiging isang front-end web developer ng 500 million pesos. Hindi 500 pesos guys. Kumita ko ng 500 pesos pagiging isang front-end web developer. At alam nyo kung saan ko nakita yun? Doon sa classmate ko sa MSB. Kasi mayroong part doon sa course na gagawa kayo ng portfolio, no? Portfolio website or either Google Drive. Kaya, yung mga kasabayan ko nag-uumpisa, parang na-overtaken ko sila or naging advance ako dahil nga grind ako ng grind. Tapos, nakiki-socialize, tanong-tanong, uy, kumusta ka na? Para hindi maumay sa process. Tapos, na-course ako ng landas sa isa kong classmate. Sabi ko sa niya, web developer ako. Yun yung pinili kong niche, gumagawa ko ng website. Sabi niya, maganda yan, pwede mo ba akong gawa ng ano? Sabi ko, pwede ba? Inoffer ko sa kanya ng free yun. Kasi nga, wala pa akong experience.
At maganda yun para malagay ko sa portfolio ko noon, sa sarili kong portfolio na talagang may nabentahan akong client. Pero, feel lang talaga in reality. Pero dahil nagkasundo kami, sabi ko sa kanya, if may magtatanong na pag-a-apply ko soon, sabihin mo na lang na talagang nag-work ako sa'yo. And in return, I will give the website for you for free. Yun yung in-offer ko sa kanya. Pero dahil nagustuhan niya yung website, sabi niya, mahirap to gawin, hindi ko to kayang gawin na salamat sa oras mo, bibigyan kita ng 500. Yun. Grabe yung talon ko nun. Naalala ko na. Kumita na ako after 2 months or 3 months. I think. Ganun katagal. After ko mag-upload sa MSB. Siguro dahil wala akong previous experience. And web development yung kinuha kong niche. Mahirap kasi yung web development niche. Masasabi ko. Compared sa ibang niche, siguro. Dahil coding yun. Coding. Yung mga ginagawa ng IT, yun. Ganun yung niche na yun. Kaya siguro mahirap. Kasi kailangan mo pang practice talaga. Tapos, ikaw na ako ng drive. Ginawa ko. Apply na ako ng apply. Kasi nga may previous work experience na ako nakalagay eh. Legit na to eh. Kumbaga, di ba? Previous work experience na ako. Tapos, apply ako ng apply. Hindi ako matanggap sa international. Wala ako nakakuha ang client na international. Ngayon, try ako sa Pilipino. Dito sa Pilipinas. Boom. May isang company na tumanggap sa akin. In-interview ako. Kinabukasan kagad. Once na ano yung website ko. Sabi niya na, ganyan. Yung mga basic questioning lang naman sa isang web developer yung mga tanong. Kaya, batak tayo eh. Masagot natin yan. Batak ako noon, sobrang batak ko noon as a web developer. Kaya, nasagot ko yung lahat ng mga tanong. Tapos, in-invite ka agad ako nang papunta sa next interview ko daw. Final interview ko daw. I-training na ako sa mismong senior web developer doon sa company nila. Kaya, kailangan ko pumunta doon sa mismong on-site. Kaya, sabi ko, saan po ba yung office nyo? Sa SM North. Eh, ako, Antipolo. At saka baguhan pa lang ako. I was 4 months old dito sa Antipolo. 4 months? 3 months. 4 months? 3 months. Ganun. Mga ganong span. Eh, hindi naman ako paalis sa alis dito. Kaya, natakot ako. Tinanong ko yung tito ko. Tinanong ko yung pinsan ko. Saan ba yung SM North? Malayo ba yun? Communication layo. Layo sobra. Tapos natakot ako kasi yung binigay sa akin na address, ang pangit ng building. Nakakatakot yung building. Nakakatakot yung building sa point of view ko. Kaya gusto ko sana kasi sayang din yung offer eh. Yung starting guys, 20k starting. Tapos na hit ko na yung yung interview. Final interview daw. Tapos excited na yung senior developer na makita ako. Kasi nga during the interview nun, napapansin ko parang may kinakausap yung HR. Yun doon yung senior web developer. Tapos may mga nirequest ako doon na nilulusot, pumapayag sila. Kaya sabi ko, gabi, gustong gusto talaga ako na ito mga to. Kaya excited na ako na, sabi ko, ito na yun eh. Ito na yun. Kala ko nga, malatanggap na talaga ako nun. Pero gusto tanggap talaga ako nun kung pumunta ako. Dahil sa India ako pumunta. Natakot ako sa risky. Yun yung pinakamalaking decision ng buhay ko na hindi ko tinanggap siguro. Sabi ko siguro yun. Kasi ang laki ng scope na pwedeng kitain as an IT. Sobrang laki. Mahal yung website guys. Sayang. Gawa ngayon, di ba? 1 year and a half na. Nakalipas, shipping mo yun. Merong mga nag-1 year experience na senior web developer na. Tsaka online na. What if makakuha ako ng client international? Di ba? Basta maraming mga opportunity na pwede kong makuha sa IT na biglang malaki ang or just give you an idea kung gaano kalaki ang kinikita ng IT ng isang web developer online. Isang website, minimum 50k. I think. Minimum 50k. Ngayon, ilang buwan lang yun matatapos ng isang web developer. Pinakamatagal 2 buwan. Pinakamabilis. Linggo lang yun. Ganun kalaki talaga. And after a few months, after ko dinicline yung offer na yun, nag-2023 na New Year na lang, wala na akong interview na tanggap hanggang sa January, February, March, April,
June, July, August. August na naman. Sabi ko, ito yun. Ito yung malungkot na buwan last year. Wala na akong interview. 8 months nakalipas. I would say 9 months. November yung last, December yung last na interview ko. Kaya sabi ko, I need to do something different na. What if hindi talaga para sa akin yung pagiging isang web developer support or front-end to be specific. Front-end web developer. Pang hindi talaga para sa akin to eh. Kaya nag-decide ako to become a video editor. Kasi nga, saturated daw yung industry ng mga video editors. Kaya hindi ko pinasok nun. Pero may mga videos kasi ako nakita. Sabi nila, lahat ng industry saturated na. Nasa sayo na lang yun kung paano mo gawing iba yung service mo sa karamihan. Kagaya na ginawa ni Diwata panahon ngayon. Kaya sabi ko, ano kaya pwede kong gawin na maging iba ko sa crowd? Pag research ko, nakita ko isang video na nagsabi na lahat ngayon, video editor, web developer, kahit sino, kahit anong worker, magaling na dahil sa online. Ang gawin mo na lang kung paano ka mag-produce ng mabilis na output. Kasi pabilisan na ngayon. Lahat nag-AI na para mas mabilis, hindi na magkakasa sa tao. Kaya, yun, naisip ko, sabi ko, sige nga, bilisan ko yung pag-edit ko. Tapos, yun yung mga offer ko sa kanila. Sige, dive ko yan. Doon ako nag-decide. Sawa ng Diyos, after 10 days of training my skills pag-edit, cellphone pa ako nun. And anong cellphone yung ginagamit ko nun? Tecno Spark Go 2023. Yun yung pinaka-latest na budget smartphone ng Tecno that time, 2023. Tecno Spark Go 2023 Android. Yun yung ginamit ko guys pag-edit ng Alex Formosi style. Yun yung unang style na pinag-practicean ko. Ako nag-shoot ako ng videos. Yung sarili ko lang muna, shoot ako ng video. English pa ako nun. Baka yung subtitle, English. Tapos pop up. Yun yung ginawa ko. And after 10 days kong nag-edit, may isa akong classmate nag-chat sa GC namin. Open daw siya ng posisyon sa video editor. Tapos sabi ko, try ko sabihin doon. Bro, baka naman pwede ako dyan. So, nung pagka-chat ko sa kanya, sabi niya, sige, kaya mo ba to? Sabi ko, sige, kaya ko yan. Tapos binigay ko yung mga ko sa kanya, sample work sa kanya. Kasi nagbatak na ako, 10 days eh. 10 days batak eh. Kaya may napakita ko sa kanya. Kaya ako nakabatak nun kasi wala kaming pasok na eh. Tapos, yun, bam, na-hire ako. Start kami noon, September 1. Ito na yun eh. Ubilis lang. Wala pang 1 month kasi hindi ako nag-start ng August 1 nasa video editor. Nag-start ako mga around 2nd week or 3rd week ng August. Basta 10 days. Ang bilis lang. Bilis lang mga video editing. Wala akong experience. Ang bilis lang. Grabe. Yung project ko sa kanya, 2 videos per day. Sige. Pabababam. Kaso, tagal ko pa matapos noon. Tagal. 3 to 4 hours below 90 seconds. Doon kabagal yung progress ko sa pag-edit that time. Pero, lang yun. May sahod na eh. Kikita na ako. Kaya, goods lang. Yung sabi ko sa sarili ko, eto na yan. Bata kami. Pero dahil kunti lang yung project na natira. Kasi parang iniwan siya ng video editor niya. Bulk kasi yung mga projects doon eh. Tapos sabi niya, kung ilan lang yung maubos mo in 2 weeks. Or kung ilan na lang yung natira sa projects doon, yun na lang tapusin mo. So yung kinita ko sa kanya for the whole project, for the whole contract is 5,000. Malaki na yun. Muntik na mga ROI yun eh. 5K? 5 plus. To be exact. Basta 5K plus pesos. Yun yung first sweldo ko, September ng 2023. So sabi ko, grabe 5K? Nasa bahay lang ako, cellphone lang. Grabe. Equation na, kumikita na ako dito. Sabi ko, gawin ko dito sa 5K ko, bibili ko to ng PC. Ipunin ko to eh. 20K PC. Yung minimum standard ko nun. Pero, nagbago yung pag-iisip ko nung sinabi ng pinsan ko. Tsaka nung mismong tito ko dito sa Antipolo na meron daw mga second hand, mura lang, high-end na. Sabi ko, magkano naman? 3K daw to 4K. Sabi ko, holy 5K yung budget ko. Kilata na ko 20K. Tapos baka kabili na ako ng 4K plus PC na. Sige,
Sige, paano ko yan, G ko yan. Pagbalik ko sa Antipolo, inipon ko yun. Pero hindi ko kasi sinabi na kumikita na ako nun. Kaya walang humihingi. Yung jowa ko lang yung pinagsabihan ko nun. Hindi naman siya humihingi, kaya goods lang. Sabi niya, okay yan, tuloy mo lang. Tinuloy ko yan. Pero hindi ko matuloy-tuloy kasi nag-aabang ako ng project sa sa classmate ko kasi siya lang inaasahan ko kasi siya lang tumanggap sa akin Tsaka yung contract namin, hindi ko alam kung nag-end na ba nun. Kasi wala na akong project, wala na akong ginagawa. Tapos, nag-aabang lang ako sa kanya, hindi ako nag-apply. Sabi ko, bibili muna ako ng PC, tsaka ako ulit, mag-apply. Ayun. Sawa ng Diyos. Nakabili nga ako ng PC. i5 PC, below 6K. Kasi nga, mahal din pala ng monitor. Iba pala yung PC build lang, tsaka kasama yung monitor. Buti nga lang, may mouse at tsaka yung mouse ko sa laptop na binigyan ng tito ko sa Seaman, yun yung ginamit ko. Tsaka yung keyboard, inistapa ko lang sa pinsan ko sa Samar. Kaya, hindi na ako bumili ng mga yun. Binili ko na lang yung monitor, tsaka yung PC. Yun, unang sweldo ko na pinag-invest ko kaagad. Tapos, nagbatak ako, nakakuha ng mga clients, and in span of 3 months, na-hit ko na kaagad yung 6 digits ko. Kasi, batak ako that time. Batak na batak. Kaya, sumasakto din yung mga projects na binibigay ng mga possible clients ko. Yun yung mga tinatrabaho ko nun. What if kung hindi ako nagbabatak nun? Biglang dumating yung oportunidad. Hindi ko to kaya, hindi ako nagpa-practice Wala. Buti lang nagbatak ako nun. Kaya yun, like ko yung first 100,000 pesos ko nun. Diba? Tagal. Tagal. Pero worth it. Dito na ako ngayon. Nakabili na ng mga bagay na gusto kong bilhin. Tsaka, aspire tayo ng iPhone dyan next. Baka next vlog, hindi natin alam, di ba? Pag ibibigay sa atin ng Diyos yan, ibibigay sa atin yan. Sa inyo ng mga nag-aspire at nakabot hanggang dulo, sabihin ko sa inyo, huwag lang kayong tumigil. Kahit katiting na motivation yan. Manood kayo na YouTube ng motivation para magising kayo. Kasi, everyday yan Everyday 1%. Or, what if, isang araw, 5% yung growth mo. Diba? Kaya, goods. Huwag lang kayong tumigil. Gawin na lang. Gawin. Pag-gising nyo sa umaga, di nyo alam. 6 digits na pala kayo. Don't forget our reminder. You are wasting your time, brother. Peace.